Guys, ganito kaaga ay mataas ang tiwala ni Coach Tim Cone na madadala sila ni Tony Bishop sa tuktok ng kompetisyon ngayong Commissioner's Cup. Pero maaga rin siyang nagbigay ng babala, hindi raw dapat i-compare si Bishop sa kanilang resident import na si Justin Brownlee. Iba si Justin Brownlee. May kukonsider na raw na GOAT si JB, greatest of all time, sa lahat ng import na naglaro sa PBA. Samantala, pagkatapos sumemplang sa kanilang unang laro laban sa Magnolia, tila nagpapasaklolo si Matt Ganuelas-Roser sa kanyang mga injured teammates. Need you all back healthy, sabi nito. At si Randy Hollis-Jefferson, malapit nang magbalik. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Guys, alam nating lahat na ang Talk and Text ay galing sa isang successful championship run sa nakaraang Governor's Cup. Ngunit ngayong simula ng Commissioner's Cup ay mukhang mahihirapan sila sa kanilang kampanya dahil marami ang injured sa kanilang lineup. Unang-una na ay si Randy Hollis-Jefferson, tapos ay si Kid Montalvo, big men Justin Chua at Poy Eram, at ang kanilang rookie na si Henry Galinato. Need you all back healthy. Ito ang post ni MGR sa official Instagram page ng TNT. Kahit very capable si Quincy Miller bilang temporary replacement import na kapalit ni Jefferson, ay ramdam pa rin ng team ni Jolas ang absence ng mga nabanggit na players ng tropang Giga. Pinakamalaking problemang dumating sa Talk and Text ay ang pagmamarakulyo na naman ni Mikey Williams. Sa totoo lang, sa 48 taon ng PBA ay ngayon lang ito naka-encounter ng isang player na tulad ni Mikey Williams. May mga unconfirmed reports na gusto raw i-trade ng Talk and Text si Mikey Williams sakaling makababalik pa ito sa liga. Di umano'y iniaalok ito sa isang farm team at idediretso naman ito ng farm team sa isang SMC team. Kasi noon pa naman daw nagpapahiwatig si Williams na gusto nitong mapunta sa SMC Black. Noon ay naging kontrobersyal ang pagdalo ng Phil-Am Guard sa victory party ng SMB. Anyway, kung ang ibang basketball fans ang tatanungin, mabuti pang magkatotoo ang sinabi noon ni Snow Badwa na mapatawa na lang sana si Mikey Williams ng silent ban. Na huwag na lang sana itong paglaruin sa PBA. Huwag nang kuhanin ng kahit sinong team. Heto na naman tayo. Babanggitin na naman natin ang isang higanting nabigyan ng silent ban sa liga. Dapat ay ganito rin ang sapitin ni Mikey Williams. Anyway, umiigi na ang kalagayan ni Randy Hollis-Jefferson, ngunit si Quincy Miller pa rin daw ang maglalaro para sa Talk and Text sa kanilang laro laban sa Converge. Nagpahayag daw si Miller ng kagustuhang makaharap ang kanyang former team. May axe to grind si Miller laban sa Converge at sa kanyang dating coach na si Aldin Ayo. Maalalang nagkakamada noon ang panalo ang Converge sa tulong ni Quincy Miller, ngunit nagulat ang marami nang biglang ibangko ni Ayo ang kanilang import. Disciplinary action daw kay Miller dahil nalate ito sa team practice. Resulta, natalo ang Converge at hindi lang sa larong iyon kundi sa 3 pang sumunod na laro. Bad decision daw na ibinangko noon si Quincy Miller. Naputol tuloy ang momentum, pero suportado ng team management ang naging aksyon ng Bicolanong coach. At sa Sabado nga, maghaharap ang Converge at ang Talk and Text sa Iñaris Sports Complex sa Antipolo City. Umiskor si Miller ng 37 points sa kanilang unang laro laban sa Magnolia, at dahil mayroon nga siyang axe to grind against sa dati niyang coach, inaasahan na muli siyang magpapasiklab upang ipaabot ang kanyang mensahe. Sinayang niyo ako. Samantala, mataas ang tiwala ni Ginebra coach Tim Cone. Kahit wala si Brownlee sa kanilang lineup ngayon, ay makakaakyat ang Ginebra sa championship match. Sa harap nga ng hindi pa lumalabas na sanction ng FIBA kay Justin Brownlee, ay si Tony Bishop muna ang magiging import ng Gin Kings. Sa November 17 pa unang masusubukan si Tony Bishop bilang bagong reinforcement ng mga mag-aalak. Sinabi ng Ginebra mentor na move on na sila without Brownlee. Pero nagbabala si CTC, huwag daw pagkukumparahin sina Brownlee at Bishop.
Magiging napaka-unfair daw ang anumang pagkukumpara dahil iba nga raw si Justin Brownlee. In terms of championship, hindi lang daw para sa team ng Ginebra kundi pati sa bansang Pilipinas, may kukonsider daw na GOAT ang Ginebra resident import. Greatest of all time among imports na naglaro na sa PBA. Anyway, marami sigurong magsasabi na masyadong malakas ang loob ni Tim Cone na confident siyang matutulungan sila ni Tony Bishop na makarating sa championship match this conference. Ngunit kung inyong maaalala, matapos talunin ng Jordan ang Gilas sa Asian Games sa group stage, sinabi ni Coach Tim Cone kaya nilang talunin ang team ni Rondé Hollis Jefferson kapag muli silang nagkaharap. From the very start of basketball competition sa Hangzhou Asian Games, sinabi ni Tim Cone na malakas ang team ng Jordan at magtutuloy-tuloy ang mga ito sa gold medal round. Katatapos lang ng talo ng Gilas sa koponan ng Jordan nang sabihin ng Gilas coach na tatalunin nila sina Jefferson kapag muli silang nagkaharap. Meaning, ganoon kaaga sa kompetisyon ay may bisyon na si Tim Cone na aakyat ang Gilas sa championship match. Na nagkatotoo, pinataob ng Gilas ang koponan ng Jordan na pinangunahan ni Rondé Hollis Jefferson. Sa conference na ito ay may bisyon na rin si Coach Tim Cone para sa kanyang koponan. Naniniwala raw siya matutulungan sila ni Tony Bishop na makaakyat ang Ginebra sa Championship Series. At pihado aabangan ito ng mga Ginebra bashers. Bawat talo ng Ginebra ay ipagsasaya ng mga taong galit sa Ginebra. Sigurado makakatikim ng talo ang Ginebra ngayong Commissioner's Cup. Lahat ng team ay natatalo. Lahat ng tao nadadapa. Ngunit panatag ang loob ng mga Ginebra fans dahil nariyan si Coach Tim Cone na laging naibabangon ang kanyang team kahit nadadapa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Michael Vicente, ingat kayo dyan sa Israel, kabayan. Rudy Hangad, Alan Pontejos. Sana sa susunod ilagay mo ang tunay mong pangalan. Estrella Mercurio, Eduardo Galang, Raymond Iglesia, Rico Nicanor Factor, at si Carlos Kayanan. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.